Chismis! Bakla siya! Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa at ito ang Bakla siya! Hello, hello po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Ayan, sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on YT channel. Hindi ba? Hello, hello po sa inyong lahat sa makaipanig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ganon, diba? Uy, bago ang lahat, bago ko batiyan ang mga nagpapabati ng husto. Oy, diba? Bukas po ang ating text line sa 0945-367-8792 para sa inyong mga mensahe, hindi ba? At syempre, babatiin natin ng bonggang-bongga ang none other than the unkabogable superstar Meme Vice Ganda. Happy, happy birthday! Birthday na ni Meme! Birthday na ni Meme! Birthday ni Meme! Ngayon! Get out! Happy birthday, Meme Vice Ganda! Happy birthday ng bongga. At syempre, congratulations din po, pa-congrats daw sina EJ Kyle, Arkin Carbonella, si King Braille Carbonella, si Kel Arjan Magpantay, si Elihana Altea Carbonella, graduation daw and recognition day nila. Uy, sa mga nag-graduate at recognition day, congratulations po sa inyong lahat dyan. Diba? Welcome. At syempre sa mga gumraduates naman sa mga colleges, if I'm not mistaken, parang ito na yung pagsasara ng taon na why, alam mo yun, sa pagtatapos ng Holy Week, makahanap kayo kaagad ng mga trabaho, diba? Welcome to the real world. Doon po sa ating mga bagong graduates ngayon, lalong-lalo na ang mga college graduates, degree holders natin, naway kayo makahanap talaga ng trabaho at maging masaya kayo. Ay, ganun yun, diba? Sa mga nagsa-celebrate pa rin ang kanilang mga birthday ngayon, tulad ni Meme Vice Ganda, ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Well, in the meantime, nako, eto na. Tumungo na tayo sa ating pangalawang Baklatest! Naku, nakakaloka. Bakit nga ba? Nagkaroon na naman talaga ng medyo gulo on social media. Kumbaga, samot-saring opinion na naman. May mga umintindi, may mga nag-react, may mga naman na parang nonchalant. Ganon. Kasi nga daw, hindi ba? Dahil mainit na pinag-uusapan ngayon ang painit ng mga eksena sa Alibay ni na Paolo Avellino at Kim Chiu, na kung saan nga naman araw-araw inaantabayanan niya ng kanilang mga faning niya. Pero sa isang iglap, parang isang linggo lang, tatanggalin sila. Oh my goodness. Oo, kasi nga daw, starting April 6, tatanggalin na sila sa kanilang original time slot na pumalit. Diba sila ang pumalit sa Batang Quiapo? Tatanggalin po sila dun sa time slot na yon. Ang magiging time slot na po ng Alibay, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, dahil balitaan ko, is totoo nga ba na ilalagay sila sa 8:45 p.m.? Dahil simula April 6, ang papalit sa time slot na aalisan ng Alibay ay yung teleserye ni na Gerald Anderson at ni Richard Gutierrez na Blood versus Duty. Oh my gosh! Diba? Bakit naman kailangan pang alisin? Pwede namang isunod, diba? Pwede naman, kung talagang papanoorin ka naman ng tao, kahit saan naman oras ka, diba? Na nakakaloka. Diba? Pero yun nga, nag-react ang ilan sa mga Kim Pao fans na bakit kailangan silang alisin doon? Ba't hindi na lang din hayaan na doon na lang sila o kaya kung may susundan? Kasi, diba, technically, nauna naman sila doon. Hindi naman talaga nila pinangarap yun, diba? New time slot ng The Alibay, 8:45. Totoo nga, nasabi ko naman kanina. Yun dun, kung maga-confirm na ilalagay talaga sila doon. So, confirm nga na 8:45. Diba? Kung iisipin naman natin, diba? Parang ano yun? Hindi, diba? Naiyak nga si Kim Chiu nun nung panahon na yun na sinabing sila pala yung papalit sa pagtatapos ng Batang Quiapo. Pero hindi naman ina-expect nila yon, diba? Hindi ko naman sinasabi na masama ang loob ni Kim Chiu kay ni Paolo Avellino. Kaya lang, bilang isang manonood, diba? Kasi nga, ibinigay nyo
kayo yung nagbigay ng slot na yon. Dahil lang kasi para mas ma-boost yung programa na bago. Kasi 'di ba alam naman natin, hindi naman talaga Blood versus Duty ang original diyan. Paano kung natuloy po pala yung Sigabo? So aalisin nyo na naman sa time slot na inalisan or pinagtapusan ng Batang Quiapo kasi alam ng lahat si Gabo ang papalit doon. Kaya lang dahil nga 'di ba, parang may pagpigil nga ba or humingi ng break si Direk Coco Martin. Kaya medyo pinagpaliban muna 'yon. Tapos ang ending 'di ba sasabihin niyo, si Kim Chiu muna. Na very grateful naman din si Kim Chiu, 'di ba? Kaya lang 'di ba, what's so para lang sa akin. What's so special about dito sa Blood versus Duty sa Alibay at sa kung iba pa man? Paano kapag bigla rin pa lang, alam mo yon, ipapalabas, kasi balita ko ipapalabas na rin this year yung kaila Catherine Bernardo, James Reid, and Maha Salvador. So kung ipapalabas sila, iuurong din ba ang Blood versus Duty? Kasi I doubt naman na ilagay yan sa later than 8:45. So ano na naman ang gagawin? 'Di ba? I-move na naman ang Alibay kasi may Catherine Bernard. Hindi ko po sila pinagsasabong-sabong Kumbaga ito parang ina-analyze lang natin na sana hinayaan na lang din. And I think Kim Chiu and Paolo Abelino is doing a great job sa oras na yon kasi nga naman nakaantabay, nakasubaybay na yung mga tao, 'di ba? Sa pagandang istorya ng Alibay. Sana lang talaga, 'di ba? Kasi kung papalitan man ng Blood versus Duty, parang naisip tuloy na iba netizen, ay ano to kasi ano to dahil ba sa basihan natin is pangalan na mas may mabibigat na pangalan. Bakit Paolo Abelino and Kim Chiu ba? Hindi ba ganun ka bigat ang pangalan para hindi nila ma-deserve yung ganung time slot, 'di ba? Sabi ni Daryl Fukunaga, may favoritism. Actually, yan ang sigaw ng ibang mga netizen. So may pinapaboran tayo, 'di ba? So dahil kasi Richard Gutierrez yan, Gerald Anderson, tapos 'di ba? Andyan din si, if I'm not mistaken, Bella Padilla. Hindi. Si Bella Padilla nga ba? O si Sue Ramirez yun, yung kasama nila. 'Di ba? I think it's Sue Ramirez. Kasi 'di ba, na-bump off yung na-bump off Sue Ramirez nga ba? Correct me if I'm wrong. Baka mababa ang views kaya ganon. Good morning, Russell Vargas. Muntik nang magkasabay ang birthday ni DJ Jimbo at ni Meme. Oo nga, 'di ba? Good morning Papa Obet. 'Di ba? Nakauwi ka na ba ng Manila, ng bongga? 'Di ba? Tama ba Sue Ramirez ang kasama? 'Di ba? Wala, alamin natin 'yan. Kasi medyo parang si Sue Ramirez tsaka si parang iisa na lang ang mga mukha. Ang gaganda kasi nila, 'di ba? Pero mabalik tayo dun sa time slot, 'di ba? Na sana binigyan na lang din ng konsiderasyon kasi 1 week parang pinaranas nyo lang ng 1 week tapos bigla nyo kasi papalabas na ng April 6 ang Blood versus Duty, so dito natin ilagay ng bonggang-bongga, 'di ba? Kaya parang ako sad ako dun sa part na yon. Kaya nilipat siguro kasi simula 6:30 PM tutok na ang taong bayan. O naman, alam naman natin yan, 'di ba? Basta ABS-CBN product talaga, 'di ba? Hindi ka naman sinabing hindi maganda ang mga yun naman ginagawa ng GMA at ng TV5. Kaya lang kasi, when you say it's kapamilya product, 'di ba? ABS-CBN product. Kahit pa sabihin mo mga baguhan, Bella Padilla, not Sue Ramirez, tama, thank you. Thank you yun. Si Bella Padilla nga, 'di ba? Na makakasama sa Blood versus Duty. Na, 'di ba? Na sandali parang yun lang yung nakikita ko. May paborang naganap na sana naging fair na lang kasi 'di ba? Bilang isa sa mga taga-suporta din, ako honestly, 'di ba? Kim Pao fan ako. Na nalungkot ako doon. Kasi parang naulit na naman kay Kim Chiu at Paolo Abelino. Yung tungkol nga doon, 'di ba? Yung pelikula nila dati na My Love Will Make You Disappear, 'di ba? Na dapat ganitong date, iniurong. Tapos ganito na naman, iniurong na naman. 'Di ba yung hanggang kailan niyo po gagawin niya kay Kim Chiu at Paolo Abelino?
'Di ba? Meron po din silang supporters, 'di ba? At hindi natin hinihikayat na alam mo 'yon, na batikusin natin yung papalit man na programa, pero sana man lang be sensitive enough na itong dalawang 'to ay working hard para kahit papaano mapasaya din yung kanilang mga fans, 'di ba? Yung kanilang mga fan base. Yun lang naman po yung sa'kin. Sabi ni Kasmot, ay! Ang sipag ni Kasmot, 'di ba? Ang lalamove driver. Sabi niya, pag-greet naman daw po si Von Luis na kasama ko sa sasakyan. Uy, mag-iingat kayo, Kasmot, ha? Ang dami kong napapanood ngayon sa social media regarding sa mga road rage, 'di ba? 'Di ba? Mag-iingat lalo pat pag may mga kasama, 'di ba? Lalo pag mga bagets, 'di ba? Kung hindi naman kailangan mag-init ang ulo at pagpasensyahan na lang. Para din ito sa ating mga motorista, sa mga drivers na nasa lansangan ngayon, para sa mga in-drive at grab drivers natin. Hayaan nyo na lang po kung sakaling sa tingin nila 'di ba, sila ang may-ari ng daan kahit na hindi naman. Just let it go, 'di ba? Sabi nga ni Elsa. Si Elsa ba nagkumanta nun? Yung let it go, let it go. Si Elsa, 'di ba? Oh. 'Di ba? Yan na. 'Di ba? Yun lang, mabalik din tayo. Para lang po sa akin kasi parang it's not fair. Sana man lang, 'di ba? Sana binigyan na ng konsiderasyon. Ano ba naman ang pagkakaiba no kung sakaling sila yung sumunod sa alibay? Yun lang po yung tanong ko ngayon. 'Di ba? Na hindi sila pumwesto doon sa oras ng ibinigay sa alibay at doon sa pwestong itutulak sa alibay. Ano bang pagkakaiba nun, 'di ba? 8 PM ba 'yon? 8 PM ang start ba? Tama ba ako? Kasi 'di ba parang 6:30 TV Patrol 'di ba? Tapos 8 o'clock tama 'di ba? 8 o'clock 'yon. Tama ako dahil Batang Quiapo dati 8 o'clock. Sabi naman ni Chokoy Ganjongko, ang chismoso ng Barangay Little Baguio, San Juan City, na ngayon ay nasa ka ba? Zambales or Zamboanga? Tama ba yun? Nasa Zambales. 'Di ba? Ako din nagda-drive ngayon. Ipalit na lang si St. Alvin dyan. Ay nako! Wag na kung siya lang din naman, 'di ba? Matutulog na lang ako kaysa antabayanan ko. 'Di ba? Uy, mag-iingat ka, Chokoy, at sa mga kasama mo. Well, tama naman din. Sabi nga din niya, yung mga komento na ng mga tao ngayon, it's more on favoritism nga. 'Di ba? Sana nga hindi. 'Di ba? Yun lang naman yun sa akin. But anyways, naku mga pangga, yan po muna ang ating chikahan on a Tuesday morning, 'di ba? Bukas po magkarinig magkapanooran naman tayo para sa isang batigabong chikahan na dala-dala na nag-iisa ng bakla. Oo. Ako po si Kapitana Sinsa at eto ang Bakla Siya! Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.